Yo, what's up? Today magpapa-PMS tayo. First PMS ng ating Vespa Primavera na nabili lang natin about a month ago. And total na tinakbo niya is around 100 kilometers pa lang, no? Pero first PMS na natin siya. And first scooter nga pala natin to, no? Baguhan tayo sa 2 wheels coming from a 4-wheel driver, no? Na nagsawa na sa traffic. And maraming friends na nagtatanong bakit Vespa yung binili ko as my first motorcycle, no? Isa lang lagi kong sagot, fan ako ng classic looks niya. And yun, kahit from Bulacan tayo na puro lubak, no? I think it's not a bad decision kung na ito yung bilhin natin. And so far okay naman, na-enjoy ko naman. But we'll see how it goes, itong adventure natin sa 2 wheels. Isa pang reason is yung community ng Vespa, no? Marami ako nababasa na solid yung community ng Vespa. I'm planning to join din yung ibang Vespa groups dito. Makasama rin yung fellow Vespa owners natin sa mga top bike and rides. So yun. And kung yung question is, sulit ba na Vespa yung unang bike mo na bibilhin? I'd say sulit naman siya, no? Wag ka lang talaga sumemplang siguro dahil mapapa-aray yung pitaka mo. Pero I think that's the thing, no? Mas mag-iingat ka lalo sa pagdadrive. Lalo ayaw mong gumastos ng malaki kasi mas mahal ata yung parts nito. Yan yung pagpapagawa ng Vespa. So mas mag-iingat ka mag-drive. I think that's an advantage din. Upgrade so far ng Vespa natin, isa pa lang actually, and mura lang siya. Yung foot peg na binili ko sa Lazada, kasi yung default na tungtungan ng OBR po dito is medyo mahirap, no? Mga ngalay sila kasi ipapasok pa nila yung paa nila. So bumili ako ng foot peg na worth 600 lang sa Lazada, and ako na rin yung nagkabit since madali lang. So far yung pa lang yung upgrade ko dito, pero nagbabalak akong i-upgrade yung busina and palagyan ng mini driving lights para sa gabi, no? And yun. So back with my PMS, no? After ng PMS, nagulat ako kasi yung bill ko umabot ng 2,000 pesos. Given na may voucher pa ako nun, which is I think free yung oil and yung other lubricants na ginamit. Labor na lang and other miscellaneous fee yung binayaran ko. But then, ayun, medyo nagulat ako sa pressure. What more kung wala pa akong voucher, no? Pero overall, goods naman. Thank you kay Kuya na nag-asikaso ng Vespa natin. Overall, smooth naman yung naging proseso. And then, yun, after PMS, hinaya ko magkape yung previous colleague ko from my previous company, no, na magkape muna since malapit lang siya dito sa Vespa, San Jose del Monte. And binudol ko na rin siya na bumili na rin ng Vespa niya. So shout out sa iyo, Kenji, bili na rin ng Vespa mo, bro, para rides na tayo.
time to go home, no? And na-notice ko nung pauwi na ako, no? Parang nag-improve yung arangkada nung motor. Not sure kung placebo effect lang ba yun nung pag-change oil natin. Although naka-small talk ko kasi si kuya na nag-PMS. Sabi niya kasi yung factory oil na ginamit sa brand new Vespas hindi galing Pilipinas. Not sure kung galing Italy. Pero magkaiba daw kasi ng klima yun. And yun yung napansin ko, nag-improve yung arangkada niya after ng PMS. 100 kilometers pa lang naman to. So I'm not sure kung yun yung dahilan, pero yun. Sa gears pala natin, no, wala pa masyado, pero bala kong mag-upgrade rin ng helmets natin. Currently I'm using Rook helmet na binili ko lang sa nearby mall. Buti meron silang XL. And yung riding gloves natin, doon na rin natin binili. Balak natin mag-upgrade ng Shoei pag nagka-budget tayo. And yung other riding gears like jackets, riding boots, tsaka na hindi pa tayo nabubudol so far. And for the camera that I'm using Insta360 X3, which I bought second hand lang din. Minount ko lang siya using Motowolf action cam mount na nabili ko lang rin sa Lazada. Madali lang siya i-mount actually. Make sure lang na mahigpit yung pagka-mount niya dun sa stem ng mirror. And yun, para hindi mag-loose yung pagkakabit, no? Baka bumagsak. So yeah, looking forward sa mga future rides with my wife, my friends, other Vespa groups. And yun, I'll try to upload videos from time to time. Subscribe na lang guys. Thank you. Peace.